Simula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Lalo ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Hi, my name is Mayor Francis Israel Macobenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NDS, trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si
sa special on Saturday ng DZRH. Sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pabalikin nga yung 2x2. Abay, nagpro-programa mga to, hindi nagpapaalam, ha? Oras, Father Jerry Orbos, alas 8:09. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Nakot, mukhang nagpapasalamat ka ng mga business tycoon. Katulad itong si Bossing Don Ramon San Miguel Ang. Ayan of course, si Kapitan Lucio Tan. At si Bossing EKR, ha? Enrique Razon. At siyempre, ha? si yung boyfriend ni Principal, ha? Senator Manny Villar. Siguro nagpapasalamat sila ngayon at nakulong itong si Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Bakit kanyo? Abay, pwede na silang tumanggi sa mga hihingi ng campaign funds nitong darating na eleksyon. Alam naman natin mga kuyang mga ating na ito yung mga patron ha? Ito yung mga hinihingan ng campaign funds pagsapit po ng eleksyon. Ngayon, sabi na, baka pwede silang magdahilan. Saka na muna yan, baka mami, mamarkuleta tayo, baka mami, ma-defensor po tayo. Damdaming Bayan. Magandang umaga Pilipinas, ako po si Dayo Macalma at welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Nakapanood po ba kayo sa impeachment trial kahapon, ha? Abay, masaya, ha? Anyway, ating susubaybayan pa rin po ngayon. Kaya lang, baka nagkakalimutan, ha? Ayan. Baka mama, itong impeachment, matabunan yung sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos na mahiya naman kayo. Ayan. Abay, baka hindi na umusad ang investigasyon sa mga sangkot sa flood control scandal na yan. Abay, dapat tuloy-tuloy yan, ha? Abay, huwag tayo masyadong, andyan na yan, nakatutok tayo sa impeachment trial kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio, pero dapat huwag kakalimutan po mga kaibigan yung mas malaking issue na bilyones ang ninakaw sa pondo ng bayan. Damdaming Bayan. Okay din tong si John Vic, ha? Good morning. DILG Secretary John Vic Remulla. Abay, pinag-uusapan namin dito kahapon itong si maluwag mo nang tatawagan itong si si Attorney Antonio Ligon. Abay, siya po ang resource person namin na kahapon, ha? Abay, sabi ba naman ni Lakay, sabi niya,
sa wakas, ayan, nagkita tayo, ha? Sabi niya, bakit? Bata pa ako, nakikinig na ako sa'yo. Diyos ko naman. Daming bayan. Itong attorney na ito, ha? Ayan, pero siya po, mga bigan, nakasubaybay din. Ayan, naging lawyer din yan sa impeachment trial ni dating Pangulong Erap Estrada. Pinag-uusapan natin yung alam mo naman yung mga buzzers, ayan, mga gumagawa ng memes, yung mga AI. Ang sabi niya, sa batas daw, sa rules, dapat daw yung original talaga na itsura, ha, ng isang taong kinukuha ng mugshot, ha. So ang sabi niya, kung susundin natin, dapat inaalis na yung wig ni Senator Marcoleta pagka kinukuha ng mugshot. Pero sabi ni Secretary John Vic, wag namang dagdagan ng humiliation. Ayan, tama rin nga naman ha. So kung ano yung kilalang itsura, ayan, ng Senadora Marcoleta, so yun na lang. Ayan, tama nga naman ha. Ayan, sumuko na nga. Ay, hindi pala. Both daw, ayan, sumuko and then inaresto. Ayan, habang nasa loob ng Sandigan Bayan kahapon. Pero ang ko dito talaga si Idol, tol. Ayan, kumusta ka na, ha? Ang Congressman Mike Defensor, abay, nag-donate lang po, mga bigan, makakasuhan pa. Kaya ang mga malulungkot ang mga politiko ngayon, abay, pagdating na election, alam po naman natin, mga kaibigan, pagka-election, para sa mga hindi po nakaalam, yung mga kandidato dyan, tumatawag sa mga businessmen, ayan, mga malalaking patron, ayan, katulad na binanggit ko, ha, RSA, EKR, ha, Lusyutan, Manny Villar, ha, at iba pa, ha, para po sa campaign fund. Ngayon, ayan, naku, patay tayo dyan, baka mamaya, malapit ng eleksyon, magdo-donate pa kaya sila, magbibigay pa kaya ng campaign fund sa mga kakandidato. Daming bayan. Ano nga ba, kuya? Ayan, sino ba ang nakalamang nitong unang araw ng impeachment trial ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio? Ayan, lamang ba ang prosecution? Lamang ba ang depensa? Yun ang pinag-uusapan ngayon, ha? Pero ang maganda po rito din, Rani Aquino, ha? Ayan, para naman tama lang naman yung ginawa ni Senate President Wina Gatchalian na at ang boto ng impeachment court na isang lawyer talaga ang gawing presiding officer. Ayan. So wag kang mahiya, Senator Wina Gatchalian, na sasabihin na ang dekorasyon lang yan. Isa na ko nakita ng dalawang senador ang nakaupo sa bilang presiding officer. Hindi po kayo nag-iisa. Nangyari na rin pala yan noong panahon ni Erap, noong impeachment niya. Dalawa rin ang nakaupo dyan sa bilang presiding officer, ha? Although naiisa, pero isa si dating Chief Justice Hilario Davite Idima Ampao. Ayan. At Senate President Aquilino Coco Pimentel tuloy. Nene Pimentel. Ayan. Sila pong dalawa ang nakaupo sa Rose Room. Ayan. Doon sa presiding table. Pero ang nagpre-preside ay si Chief Justice Davide. Daming bayan. Nasa ating linya po, mabigan, ang Dean ng Graduate School of Law ng San Beda College, si isang constitutionalist, magaling na abogado at Dean ng Cagayan State University College of Law. Tama ba? Ayan, si Dean Father Ranhilio Rani Aquino. Dean Rani Aquino, Father Sir, naimbag nga bigat, apo. Ayan, kumusta po kayo, Dean? Ayan, tama po ba sa Cagayan State University kayo nagtuturo din ngayon, Father? I'm still the dean of the Graduate School of San Beda, yeah. Mm-hmm. At din po kayo dyan sa CSU?
No, I am a university consultant for legal affairs and professor sa College of Law. Ayan. Bakit ganyan ang boses mo din? Parang garalgal apo. Binabagyo ka na yata ni Inday. Ayan, Super Typhoon Inday. Ayan, dyan sa Cagayan. Anyway, Rani Aquino, sir, ayan, ano po ang assessment sa first day na impeachment trial ni VP Sara? Ayan, ano ba ang mga significant na nangyari na tunghayan natin kahapon? Although na buwabandera sa mga headlines natin ngayon ay ang Senate na rules ng presiding officer Senator Chis Escudero katulad ng 16 votes para ma-convict ang Vice President Sara. Ano po sa panahon ninyo, Father Dean Rani Aquino, sir? Okay, yung binigkas ni Senator Cheese na 16 votes ang kailangan at ang ma-convict ang respondent na si Vice President Duterte, yun ang pananaw niya. Pero that is not binding on the Senate. Kasi since it is the Senate na magdesisyon, kailangan pag-usapan ng Senado at i-determine kung talagang anong bilang ang kailangan para conviction. Let's not forget na ang naglilitis ay ang buong Senado. So hindi pwede na yung binigkas lang ni Senator Escudero, siya na ang mananaig. Kailangan pag-usapan at magdesisyon ang buong Senado. And then let's not forget, tama yung sinabi niya, kung may question, ay pwede itong dalhin sa Korte Suprema. Ayan. So, pero bago dalhin sa Supreme Court, dapat pag-usapan muna sa impeachment court, din. Correct. And the impeachment court must decide what the number for conviction is. Ayan. Baka naman napag-usapan na siya sa caucus yan kasi nag-caucus sila kahapon bago nagsimula ang impeachment trial. We don't know, but at least it should be indicated to the public na yun ang desisyon ng buong Senado. Ayan, At tama rin po ba na ibigay ni Senate President Win Gatchalian ang pagiging presiding officer sa isang lawyer na Senator Chis Escudero? Yes, hindi ko maintindihan kung bakit ang daming sinabi ni Alan Peter Cayetano at yung kapatid niya laban niya. Maliwanag naman sa Article 11 ng ating Saligang Batas Section 3 na ang mga chambers ng Kongreso, House of Representatives at Senate ay may kapangyarihan magbalangkas ng kanilang mga alituntunin sa paggawa ng impeachment. So, alinsunod sa utos ng konstitusyon sa Ligang Batas na magbalangkas ang Senado ng alituntunin, gumawa nga sila ng reglamento na ang Senado ay pwedeng pumili ng ibang presiding officer ng impeachment. At alam mo, Deo, malaking respeto ko kay Win Gatchalian. Kasi alam niya na napaka-komplikado ang isang trial sa Senate. May liligaw dyan mamaya ng mga singgalot tungkol sa ebidensya, tungkol sa procedure, at mas mainam na isang abogado ang mag-preside. At ako yung hanga-hanga sa humility ni Senator Gatchalian at nagdesisyon na ibigay ang upuan kay Chis Escudero. At saka makalma siya kahapon, cool na cool, ha? At siguro alam na rin nila din na sabi nga naman ako sa mga abogado loko-loko talaga itong si Alan Peter Cayetano. Strategy daw yun dahil pagka ang Win Gatchalian, Senate President Win Gatchalian ang naupo bilang presiding officer, pwede na lang paikutan yan kasi una, hindi nga siya abogado. Kung banatan siya ng mga legal technicalities, baka mga mote ang Senate President, hindi po ba? Correct. And then another reason that there is, pag pinagbigyan ni Win yung sinasabi ni Cayetano, kasi gustong baliwalain ni Cayetano yung desisyon
ng Senado noong June 3 kasi yan. Isa it pa was yan. on that day na nagpasya sila na amyandahan ang rules ng impeachment. Ngayon, pag pinagbigyan ni Win Gatchalian yung hiling ni Cayetano na baliwalain yung desisyon ng June 3, pwedeng hingin ni Cayetano sunod dyan na lahat ng nangyari sa June 3 ay baliwalain. At malumbalik siya bilang Senate President. Ayan, isa pa rin yan. Oho, ayan. Sabagay yung nga din po ang nakita ng maraming issue. Pero sa unang araw ng trial din, Aquino, sir, sa palagay ninyo ay, ayan, kasi pinag-usapan, sino ba ang nakalamang? Defense o prosecution? Wala naman, Deo, kasi wala pang presentation of evidence. Ang nangyari lang ay opening statements. At yung opening statements na yan, hindi ebidensya, hindi naman argumento. Pagprepresenta lang kung anong planong ihayag ng prosecution at kung anong depensa naman ang gagamitin ng defense. Gusto ko lang magkomentaryo doon sa sinabi ng Defense Counsel na ang gustong mangyari ng prosecution ay patalsikin ang isang vice-presidente na nakakuha ng 32 million votes. You know, that's irrelevant, no? Kahit anong bilang ng boto na nakuha ng isang mataas na opisyal, pag ito'y nakagawa ng mga bagay na impeachment ang katumbas, hindi argumento yung 32 million. Kahit kaano karami ang nagboto sa iyo, pag gumawa ka ng mali, dapat managot ka. Ayan na. Napansin nga ng marami yan. Madaming nagtaasan ng kilis nasa prosecution kahapon ng banggitin niyang isyong yan. Ayan na. So, hindi po hindi po rason, ayan na, porque maraming boto, hindi na pwede ma-impeach. Ayan, isa pang issue din Rani Aquino, sir, ayan, yung pag-upo din sa rostrum ni Senate President Win Gatchalian, katabi ang presiding officer, Senator Chis Escudero. Ito ba'y malaking issue ba yan? Ayan, may problema ba dyan? May technicality ba dyan? Ano ba talaga ang ruling dyan, Din? You know, pag ang batayan natin ay ang impeachment, for example, sa United States, nung na-impeach si Bill Clinton at may trial sa Senado ng US, si Chief Justice Rehnquist lang ang umupo sa harapan kasi siya ang nag-preside. So talaga, kung sundin ang sinasabi ng saligang batas, isa lang ang nag-preside. Pero walang problema talaga dyan. Kasi nung impeachment era, si Senate President Aquilino Pimentel at Chief Justice Davide ang nasa harapan. At nakikita naman natin lahat kahapon ang malaking galang ni Senate President Gatchalian. Wala siyang sinasabi kay Senator Escudero, hindi siya nagbubulong, hindi siya nagsusulat ng notes. In other words, sinahayaan niyang si Senator Escudero ang mag-ruling. Pero ang pag-upo niya sa harapan ay may significance din. Kasi pinapaalala niya sa atin lahat na Senado pa rin ang naglilitis. Hindi nagbago ang kombusyon ng Senado. Senado pa rin ang naglilitis. At marami rin ang humanga kay Senator Chis sa kanyang pag-upo bilang presiding officer kahapon din. Medyo authoritative at saka nakapag-rule siya kaagad doon sa mga issue. Yes. Talagang humahanga din ako. Kasi hindi niya, well, in the first place, si Win Gatchalian, hindi niya hinayaan ang mga magkapatid na Cayetano na mag-filibuster ba yung bang tuloy-tuloy na argumento at ng madelay yung pag-umpisa ng trial. At si Senator Escudero, talagang very prompt ang kanyang mga rulings and legally correct naman ang mga rulings niya. Ayan, pero they were all legally correct. Ayan, pero believe ko rin sa calmness ni Senator Win. Talagang noon pinababayaan, pero nung parang nag-filibuster na ang Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia, ayan, nag-rule na siya.